Sa isang NBA coverage mga kapatrol, pinagtawanan ng mga NBA commentators ang Pinoy basketball dahil alam nilang wala pang homegrown Pinoy na na-draft sa NBA. I was the MVP in the Filipino league that I'm in here, and I said on my podcast, I'm not Filipino, but I'm a guest. No disrespect. There was a little bit I said on my podcast. I know I'm gonna get in trouble to answer this question. How many Filipinos been drafted into the NBA? I'm just asking a question, man. Literal talagang pinagtatawanan ang Philippine basketball, pero ito ay isang added motivation para sa ating idol na si Kai Sotto at ng Gilas basketball program na patunayan sa NBA na hindi pipitsugin ang mga Pinoy pagdating sa basketball. In fact, isang malakas na sigaw ang pinakita ng Gilas sa Riga na kung saan tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Latvia sa Olympic qualifying tournament. Ito ay isang patunay na at par ang Gilas sa world basketball. Ang kailangan lang ay exposure dahil nakafocus lang ang Pilipinas sa domestic league na PBA. And to the likes of Kai Sotto ay siguradong makikilala pa ng gusto ang Gilas pagdating ng panahon. Pero meron na tayong sagot sa kanila. Ito ang pagkakaroon ng isang legit 7'3" with insane skills na si Kai na siguradong in the next 10 years ay magiging world powerhouse ang Gilas. Napakalaking tulong kasi ang presence ni Kai sa Gilas at ang pagkakaroon ng coach na alam gamitin ang mga big men is a huge plus para sa Gilas development. In reality, hindi na kasi maliit ang Gilas team ngayon. Ang dami na nating mga extra tall players that can rival the height of France na meron triple towers. Ito kasi ngayon ang kagandahan sa Gilas dahil sa dami ng mga skilled big men na ngayon pa natin natitikman. Noon kasi ay guard heavy palagi ang ating lineup and we relied on speed and shooting. Kaya kapag hindi pumasok ang ating mga dekada sa tres, ay siguradong tambak ang resulta. Unlike ngayon na nandyan pa rin ang ating shooting at speed, pero at the same time ay meron na tayong height. And the presence of Kai ay ang isang pinakamahalagang piece sa ating team na nakapagangat sa ating laro. For sure, hindi na tayo pagtatawanan after tinalo natin ang Latvia, ang 6th ranked team in the world. At kapag magpapatuloy ang development ni Kai, ay baka pati ang Team USA ay mahihirapan na sa Gilas in the near future. Nahihirapan kasi ang mga kalaban ng Gilas kapag magsasabay sina Kai Sotto at Chinmar Fajardo. Ito ang pinakamalaking problema ng mga kalaban natin, how to solve the twin towers ng Gilas. Kahit siguro ang France ay mahihirapan sa Gilas dahil meron tayong pang matchup sa kanilang mga malalaking players. At sa tingin ko, mas magiging effective si Kai over Vek Wembanyama sa international competitions dahil he plays inside, samantalang si Wemby ay pawang tira ng mga low percentage shots. Instead na pagtatawanan ang Pilipinas basketball, ay kinabibilaba na ito ngayon sa buong mundo after tinalo natin ang Latvia. Ito na siguro ang pinakamalaking panalo ng Gilas sa international competition, way better than a gold medal na panalo sa Asian Games. Shout out at Mayo Ternate. Kung sakali, di ka pa rin makuha, magpalakas ka pa rin. Diyan ka na lang sa Japan at Gilas para makapasok tayo sa Olympic. Go Kai, kulang na lang sa gulang. Kailangan may gulang ka. Huwag ka mahiya manggulang. Shout out at Pacifico Lugaring. Solid lineup niyan pag nagkataon. Huwag lang maging bias ang FIBA. Kung iba pinayagan kahit naglaro na sa ibang bansa, why not paglaruin ang isang player sa gusto niyang paglaruan tulad ni Jalen Green at Jordan Clarkson? Freedom, peace po. At balitang Olympics naman. Napanatili ng Team USA ang kanilang corona sa men's basketball sa ikalimang sunod-sunod na pagkakataon sa Olympics ngayong linggo. Tinalo ang matibay na France sa score na 98-87 para madagdagan ang kanilang kabuuang gintong medalya sa Paris Olympics sa 17 medals. Sa muling paghaharap ng final ng Tokyo Olympics 3 taon na ang nakalipas, muling pinatunayan ni na LeBron James at ng Team USA na puno ng mga NBA stars
na sila ay labis na mahirap talunin ng France sa kabila ng pagsisikap ng kamanghamanghang NBA Rookie of the Year na si Victor Wembanyama. Nabawasan ng France ang 14-point na deficit sa 3 points na lang sa 3 minutes 4 seconds left sa laro sa pamamagitan ng isang putback dunk ni Victor Wembanyama. Ngunit pinakawalan ng star ng Golden State Warriors na si Stephen Curry ang isang 3-pointer. Isa sa 4 na 3-pointers na naitala niya with less than 3 minutes remaining at tuloy-tuloy na umarangkada ang Team USA patungo sa panalo. Nagtapos si Stephen Curry na may 8 3-pointers kasama ang isang rainbow shot laban kay Vic Wembanyama na tumalon pa. At nanguna sa Team USA sa scoring na may 24 points. You just simply marvel. Having him on your side, you just try to get stops and figure out other ways on the other end. But keep finding him, keep getting him the ball. Yan ang sabi ni LeBron James tungkol kay Stephen Curry. At sabi naman ni Steph Curry sa kanyang late game heroics, I was just trying to settle us down. Team USA, LeBron James and Steph Curry beat France Paris Olympics gold medal. Si Team USA Steph Curry, nasa gitna ay niyakap ni LeBron James habang hawak ni Kevin Durant ang isang bandila ng Amerika matapos manalo ang Team USA sa men's gold medal basketball game sa Bercy Arena sa Paris Olympics 2024. All we wanted to do was get a good shot. It had been a while since we had a good possession. Yan ang sabi ni Steph Curry. Finally, the momentum was on our side. At that point, your mind goes blank. You don't really care about setting or the scenario or anything. It's just a shot. Dagdag pa na pahayag ni Stephen Curry. Nag-ambag naman sina Kevin Durant at Devin Booker ng tig 15 points, habang si LeBron James naman ay nagtala ng 14 points, kasama ang kanyang 6 rebounds, 10 assists, isang steal at isang block. Para kay Kevin Durant, ito ang kanyang ika-4 na gintong medalya sa Olympics, na isang record para sa US men's team. Nakuha ni LeBron James ang kanyang ikatlong gintong medalya, habang si Stephen Curry, isang 4-time NBA champion, ay nagkamit ng kanyang unang medalya sa kanyang kauna-unahang paglahok sa Olympics. Nagpakita naman si Vic Wembanyama ng kanyang pinakamahusay na offensive game sa Olympics, na nagtala siya ng 26 points. Nag-ambag naman si Gerson Yabusele ng 20 points. Nakatama lamang ang France ng siyam sa 33 points attempts at nagkaroon ng 31-9 na kalamangan sa Team USA sa fast break points. Parehong nakatutok ang mga koponan sa depensa sa isang tensyonadong unang kalahati ng laro na nagtabok ng 10 lead changes. Mabilis na bumalik ang Team USA sa pangunguna nang nakapasok si Devin Booker ng isang layup mula sa isang behind-the-back pass mula kay LeBron James at isang steal mula kay LeBron James pa rin na nagbigay daan kay Jason Tatum para sa isang dunk.